بس. Sulong laban, Pilipino. Kamusta na ba? Ano na bang balita sa Pilipinas ngayon? Panapanahon ang pagkakataon. Alam nyo, ganito lagi ang tanong namin mga OFWs. Kung kamusta na ba ang lagay ng Pilipinas ngayon? Mahirap kasi ang buhay sa abroad. Mahirap ang humiwalay sa pamilya. Sa hirap kasi ng buhay ngayon, talagang mapipilitan kang mga ibang bansa. Dito, isusugal mo talaga ang buhay mo. Lalo-lalo na pag may pamilya ka, isusugal mo at ikaligayahan mong makapiling lagi ang pamilya mo. Alang-alang lamang sa kanila para mabigyan sila ng magandang buhay at magandang kinabukasan para sa mga anak. Pag nasa Pilipinas ka, ikaw ay malaya. Malaya kang lumipad. Pero pag dito ka sa abroad, limitado ang galaw mo. Kailangan mong sumunod sa batas nila kahit labag man sa kalooban mo. Maninibago ka dahil hindi naman talaga ganito ang iyong kinagisnan. Pero wala kang magagawa dahil nandito ka sa lugar nila at kailangan mong kumita ng pera. Pero sa totoo lang, ayos lang naman. Huwag mo lang dibdibin ang mga problemang sumusubok sa katatagan mo para manghina ka at sumuko. Noong unang apak ko dito, ay ang dami ko talagang naramdaman. Hindi ko may paliwanag, parang magkahalong lungkot at kasiyahan o pananabik na balang araw ay makakamit ko ang aking mga pangarap, hindi lamang para sa sarili ko, kundi para sa aking pamilya, na siyang pinakarason ko kung bakit nandito ako ngayon ng ibang bansa na ikipagsapalaran. Kung akala ko talaga napakasimple lang ang buhay at napakaswerte ng mga tao nag-a-abroad, pero pagdating ko dito, ako, kailangan pala talagang bumalik ka sa lupa. Kailangan talagang magsikap, sumunod sa mga gusto nila. Kahit pagod ka na, kahit araw-araw, araw-gabi, pinapatrabaho ka, pinapabiyahe. Lalo-lalo na kami mga truck driver. Dahil lakas lang namin, ang aming pamilya, lalo na ang ating Panginoong Hesus. Kaya sa aking bawat biyahe, talagang di dapat kalimutan na magdasal muna para naman may proteksyon. Pinadarasal ko rin na maayos na sana ang problema sa Pilipinas para naman sa gayon makaranas din ang mga susunod na henerasyon ng kaginhawaan at maiwasan na ganitong sitwasyon na mangingibang bansa na lamang para makakain, para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ito ay simple at payak lamang na mensahe para sa isa sa mga libu-libong OFWs na nangingibang bansa, na sana balang araw ang ating bansa na naman ang dadayuhin ng mga dayuhan, o di kaya'y makaranas naman tayo ng kaginhawaan. Sana nga. God bless po sa lahat. Ingat lagi sa biyahe. Ako nga pala ang inyong kompanyero sa kalsada. My name is Jay. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated kayo sa aking mga susunod na i-upload. Maraming salamat mga kompanyero. Ingat lagi sa biyahe. God bless.